Magandang gabi po sa bawat isa. Narito po ang listahan ng ating panalangin na babanggitin po ni Pastora Stella. Pastora Stella Geronimo, Pastor Ted Ribo and Family, Pastor Nael Tongka and Family, Pastor Jerry Dalagit, Pastor Rona and Sister Leonie, Reynosa Family, Pastor June Geronimo and Family, Pastor Samuel Montiagodo, Nana Nemen, Sister Neneng, Sister Blancy, Baby Muding Mijares and Family, Sister Judith, Brother Chris and Brother NC, Sister Jenaline Katrina, Concept and Kyle Valiente, Marinas Family, Sister Christina and Sister Jessica Yamsuan, Sister Edna and Sister Abigail Marquez, Buatis Bartolome Family, Nana Yole and Family, Pastor Larry and Sister Glenda Pontillas, Carizo Family, Brother Ronald Benaventura and Family, Sister Raquel Benaventura, Brother Jojo, Sister Marivic and Sister Necho Ijiran, Sister Trisha, Trixie and Tristan Larisma, Sister Isang Constantino, Cabales Family, Brother Rod, Sister Ana and Sister Praise de los Santos, Sister Cherry Arzala, Sister Orfa, Sister Sharon and Sister Nympha, Sister Christine, Brother Michael and Baby Kayla de la Cruz, Sister Yoli Pantig, Sister Mele Montaño, Brother Jeffrey Carrizo, Sister Feli Dizon, Sister Caroline Bocohan and Sister Nancy, Mawalawen Family, Brother Marvin Lau, Sister May Santos, Sister Pina Montiagodo, Sister Edel Castro, Brother Reynaldo Rodriguez, Sister Joy Acosta and Sister Eleodora Medina, Nanay Linon Lopez, Brother Julius Pantig and Family, Sister Fen MJ Danganan, Brother Dixon Paras, Brother Richard and Brother Scott Michael Wayan, Brother Gerald Handa and Family, Sister Sarah Licardo and Family, Brother Brian Bernardo, Sister Cam Saito, Zabala Family, Sister Nihal Abdul Rauf and Brother Alexander Mamao, Sister Cecilia de Sahagun, Brother Delio Larin, Sister Liway Apo and Family, Brother Francisco Fabiliar, Brother Sam Benisano, Sister Baby Orsabia and Sister Belen, Brother Jerry Lazaro and Family, Sister Zea Callejo, Brother Vic Gutierrez and Family, Brother Francisco Senon, Baby Gavin Manzulim, Sister Lani Ramos, Sister Janet Abuel, Sister Hilary Ann Abuel, Baby Julian Chris Alfante, Sister Crescencia Ramos Rico, Nanay Gloria, Pastor Henner Ado, Brother Richard Elima, Brother Michael Tailo, Brother Ishmael and Brother Joaquin Ong, Baby Penelope Jane Leoncio, Brother Juanito Ramos, Sister Joanne May Ragusante, Brother Paul Anthony Gutierrez and Family, Sister Filonime Natugade, Sister Madeline Napalang, Sister Marybeth Balahadia, Brother Leo Garcia, Sister Jennifer Lat, Brother Jonathan Binuya, Sister Susan Lopez, Attorney Carlos Borja Jr., Sister Aida Cruz de Leon, Brother Renato Moreno and Family, Sister Jean Baby Chino and Baby China Antolin, Brother Nelson and Sister Vivian Pabigayan, Sister Julieta Gutierrez, Brother Brian de la Cruz, Sister Mercy de la Cruz, Brother Edgar Ventura, Sister Mariel Sebastian, Mr. and Mrs. Jed and Dane Vedayo, Sister Lizelle Bangayan, Sister Melogene Paliago, Brother Renz Louis Abangan, Sister Vanessa Avenosa, Brother William Valencia Jr., Brother Ramon Rodriguez, Brother Fritz Mark Nevado, Sister Sandra and Brother Luisito Perez Sr., Sister Eunice Cantero and Brother Jonard Pangan. Magandang gabi po sa inyo, mga minamahal kong mga kapatid. Sa inyo po, mga kapatid ko sa Iglesia ng Piel. At gayon din po sa inyo, mga kapatid, sa Iglesia ng Pasong Tamo. At sa inyo po, na patuloy na nakikibahagi sa gawain dito. Tayo po ay magpapatuloy sa ating panalangin. Ako po ay muling magbibigay sa inyo ng mga salita ng ating pagbubulay-bulayan. Ito po ay mababasa natin sa mga awit, chapter 9. Sa verse 9 hanggang 10, ganito po ang sinasabi. Ang Panginoon naman ay magiging matayog na muog sa napipighati, matayog na muog sa panahon ng kabagabagan. Sa verse 10, at silang nakaalam ng iyong pangalan ay maglalagak ng kanilang tiwala sa iyo
sapagkat ikaw, Panginoon, ay hindi mo pinabayaan sila na nagsisihanap sa iyo. Kaya nga po, ang ating pong paksa ngayon ay ang matibay na muog. O sa mababaw na salita ay matibay na ating kanlungan. Yun po ang mababaw na salita sa salitang muog, kanlungan. Sa panahon po natin ngayon ay ang matibay na buo ay kailangan po natin. Lalo na po ngayon, sa panahon ng bagyo sa buhay, siya po ang dapat nating maging kanlungan sa ating kahirapan. Nadadama po natin, hindi lang hirap, kundi pahirap ng pahirap po ang buhay sa panahon ito. Kaya nga po, siya ay ating kanlungan sa ating mga kahirapan. At siya pa rin ang ating kanlungan sa mga karamdaman. Matibay na muog na ating maging kanlungan sa mga karamdaman. Lalo na po sa panahon ito, napakarami pong may karamdaman. Pero kung tayo po ay may personal na kaugnayan sa Panginoon, ay hindi po tayo mag-aalinlangan, kundi tayo po ay magkakaroon ng matibay ng kanlungan sa panahon na tayo ay may karamdaman. At siya rin ang ating kanlungan sa ating mga kalungkutan. At ito po ay naranasan po namin ngayon. Kung wala ang matibay na muog, siguro po ay maglulupay-pay na lang kami. Pero ang Panginoon ay matibay na buog. Sa panahon na aming kalungkutan, talagang ang Panginoon ay bibigyan ka na kaaliwan. Talagang ang Panginoon na magbibigay sa iyo ng lakas. Alam ng Panginoon, sa panahon ng kalungkutan ay nakakadama tayo ng panghina. Pero dahil siya ang matibay na muog, siya po ang magiging kanlungan natin sa panahon na tayo ay naglulungkot. At sabi po dito sa verse 10, at silang nakakaalam ng iyong pangalan ay maglalagak ng kanilang tiwala sa iyo, sapagkat ikaw, Panginoon, hindi mo pinabayaan sila na nagsisihanap sa iyo. So kung alam natin ang pangalan ng Panginoon, ang pangalan ng Panginoon, siya ang sinasabing Jesus na ating tagapagligtas. Jesus na ating kagalingan sa lahat ng karamdaman. Kaya nga kung ating alam ang pangalan ng Panginoon, ang sabi rito, maglalagak daw tayo ng tiwala sa Kanya. At ito po ang kailangan natin ngayon. Huwag po tayong mag-alinlangan sa Kanyang kapangyarihan. Huwag po tayong mag-alinlangan sa katapatan ng Panginoon. Lalo na po sa panahon ito, damang-dama ko po na talagang ang nakakaalam ng kanyang pangalan, kailanman hindi niya pinabayaan. Kaya nga ang sabi rito, silang nakakaalam ng iyong pangalan ay maglalagak ng kanilang tiwala sa iyo, sapagkat ikaw, Panginoon, hindi mo pinabayaan sila na nagsisihanap sa iyo. Yung hinahanap natin lagi ang Panginoon sa ating pananalangin. Hinahanap natin lagi ang presensya ng Panginoon sa pagbabasa natin ng kanyang salita. Hinahanap natin lagi ang presensya ng Panginoon, lalo na sa mga banal na pagtitipon. Kaya nga ang sabi rito, uulitin ko, sapagkat silang nakakaalam ng iyong pangalan ay maglalagak ng kanilang tiwala sa iyo. Maglalagak ng tiwala. Ibig sabihin na ipagkakatiwala natin sa Panginoon ang kahirapan natin. Ipagkakatiwala natin sa Panginoon ang mga karamdaman natin. Ipagkakatiwala natin sa Panginoon ang mga kalungkutang nadadama natin. Sapagkat ang naglalagak ng tiwala sa Panginoon, sabi rito, sapagkat ikaw, Panginoon, hindi mo pinabayaan sila na nagsisihanap sa iyo. Kaya nga po, patuloy nating hanapin ang presensya ng Diyos. Mahalaga po yung lagi natin hinahanap ang kanyang presensya. Lagi tayong manalangin. Lagi natin hinahanap ang kanyang presensya na lagi nating binabasa at binubulay-bulay ang kanyang mga salita. Mga kapatid, sa panahon ito, siguro po ay nagkakaisa tayo ng nadarama natin.
At gaya po ng mga kapatirang mga puatis, naulila din po sila ng kanilang lola. At kami ay naulila ng ating kapatid na Gary. Kaya nga po ay damang-dama pa po namin ngayon ang kalungkutan. Pero siya raw ang matibay na kanlungan sa ating kalungkutan. Matibay na buo kung tayo ay nanlulupaypay. Mga kapatid, napakahalaga po nitong sinasabing ang naglalagak ng tiwala sa Kanya. Sapagkat ikaw, Panginoon, hindi mo pinabayaan sila na nakikihanap sa iyo. Sa panong ito, mga kapatid, lagi po nating panghawakan. Ang Panginoon ay matibay na muo, matibay na kanlungan natin. Ang ating Panginoon, ang pag-asa natin sa kahirapan, sa karamdaman, sa mga kalungkutan, sa iba't ibang suliranin ng buhay, sapagkat ang ibig sabihin ng matibay na buo na ating kanlungan, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya nga ang sabi sa huling salita, ang maglalagak ng tiwala sa iyo ay hindi mo sila pinabayaan sapagkat sila ay nakikihanap sa iyo. Ito po ang gawin natin ngayon. Sa panahon ito, meron po tayong pag-asa sapagkat ang Panginoon ang matibay na buog sa kahirapan natin, matibay na buog sa mga karamdaman natin, matibay na buog sa mga kabagabagan o sa mga kalungkutan natin sa buhay. Mga kapatid, ito po ay ibinigay sa akin ng Panginoon at nais kong ipatotoo sa inyo. Sa kalagayan namin talagang napakalungkot po, napakalungkot. Kung wala yung matibay na buog, kung wala ang Panginoon na kanlungan natin, kung wala ang Panginoon na nagmamalasakit sa atin, mahirap pong makapagpatuloy na kami ay maglingkod sapagkat nadarama namin sa panahon ito na kami po ay nalungkot. Nadarama rin namin na kami ay nanghina. Nadarama po namin na kami ay nakaranas ng matinding kabagabagan. Pero tandaan po natin at pagtiwalaan natin ang Panginoon ay matibay na buo sapagkat ang kapangyarihan ng Panginoon ay magpakailanman. Magkaisa po tayo mga kapatid sa ating pagtiwalaan. Magkaisa po tayo mga kapatid, panghawakan natin ang kanyang mga pangako. Magkaisa tayo ng Espiritu na lagi nating hanapin ang kanyang presensya upang sa panong ito'y maranasan natin ang Panginoon nga, ang matibay na kanlungan, matibay na buo sa lahat ng ating kailangan. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po, nagbibigay kayo ng banal na salita. At alam namin na nakikita niyo ang kalagayan namin sa panahon ito. Nakadarama pa kami ng kalungkutan, nakadarama pa kami, Panginoon, ng kabagabagan. Pero salamat, Ama, kailanman hindi niyo kami pinabayaan. Salamat, nagbibigay kayo ng banal na salita na nagpapatibay ng pananampalataya. Salamat, nagbibigay kayo ng banal na salita dahil ang inyong pangako ay nagiging kalakasan namin, nagiging kaaliwan namin. Bigyan niyo po ito ng bisa at kapangyarihan sa buhay namin, magkakatapid, lalo na kaming nakadarama ng mga kalungkutan at panghina sa panahon ito. Mapagpalain niyo ang aming mga kapatid. Kayo rin po ang umabot sa mga kapatiran namin sa Iglesia ng Piel na sila man, Panginoon, ibigay niyo ng lakas, spiritual at physical. Sila man, Panginoon, ay inyong pagtibayin sa pananampalataya. At sila man, Panginoon, ay tulungan niyo maranasan nilang palagi ang katapatan ng iyong mga pangako na kayo ang matibay na kanlungan namin sa panahon ito sa lahat ng mga suliranin. Pagpalain niyo rin kaming magkakapatid sa Iglesia ng Pasong Tamo. Lahat po kami, Ama, nakadarama pa rin ng kalungkutan sa panahon ito. Kaya, Ama, kami po ay umaasa sa inyong pangako na ang naglalagak ng tiwala sa inyo ay hindi niyo pinabayaan sapagkat kayo ang matibay na buong makapangyarihang Diyos, aabot at tutulong sa lahat ng aming kailangan. Kaya nga, Ama, maasa kami lahat ng may sakit, magdadala kayo ng palagi at kalamitan. At ang lahat ng may karamdaman,
Dagdagan po ninyo, Ama, ang pananampalataya upang maranasan nila na kayo ang matibay na kanlungan, lalo na sa panahon na sigay na karamdaman. Palain nyo kaming magkakapatid sa Iglesia. Pagpalain nyo ang lahat ng inyong mga lingkod. At kami po, Panginoon, ay nagkakaisa ng Espiritu na kami ay magkaroon lagi ng tiwala na kayo ang matibay ng loob sa lahat ng panahon, sapagkat ang inyong katangian, Ama, ang kapangyarihan ninyo ay nananatili magpakailanman. Ama, ang lahat po nito ay aking hinihingi, ipinagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa'yo asa, O Diyos sa buhay, kanlungan ka, lumakad man sa kadiliman, ikaw siyang pananaligan, tahakin man lalim ng dagat, O Diyos, ako'y ililigtas. Kung may panganib, sa'yo aasa, O Diyos sa buhay, kanlungan ka. Sa kalungkutan, ika'y kasama. Sa kahirapan, karamay ka. Kung may panganib, sa'yo aasa, O Diyos sa buhay, kanlungan ka. Lumakad man sa kadiliman, ikaw ang siyang pananaligan, tahakin man lalim ng dagat, O Diyos, ako'y ililigtas. Kung may panganib, sa'yo aasa, O Diyos sa buhay,
kanlungan ka, kanlungan